Pero pamilyar si Jonas. Naku na, nasusunod. Okay, God's morning mga kapatid. Sa palang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Wednesday, March 12, 2025. At muli sa ating daily devotion, tayo po ay tutungo sa tutungo naman po sa Old Testament. Tayo po ay dadako sa isa sa mga popular verse at storya ng Bible. Ito po ay ang kwento ni Jonah. At ngayon pamagatan po natin itong Divine Timeout. God's morning, Ate Len, Carolyn, kasama na po natin si Ate Cindy at ang Kuya Chris, no? Sila ang early bird natin, no? Ating kasama. At ngayon muli sa ating Pastora Fe, kasama na rin natin ngayon. God's morning po, Pastora Fe. At ngayon sa ating topic na ito ay sasamahan tayo ng aking sister wife dito sa talatang ito sa Jonah 1:17. At tayo rin po ay sasamahan niya na manalangin. At dahil dyan ay tayo na po. God's morning mga kapatid. Sabi nga po sa Jonah 1:17, sa utos ni Yahweh nilamon si Jonah ng isang dambuhalang isda at siya'y nagtili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Samahan mo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan, kalinawan at kaalaman upang aming maintindihan ang iyong mga salita. Nang sa ganon ay ito aming maisabuhay ngayon maghapon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at sa iyong kabutihan, Panginoon. Tunay ngang sarap pong magpuri sa iyo, Panginoon, ngayong umaga ito. Maraming salamat. This our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin natin, Panginoon Diyos, at isama na rin natin ang aking nanay, si Corazon Mercado, at ganoon din si Naiwi ni Patual mula po dyan sa Villa Escudero. Okay? So, ngayon pong araw na ito ay malimit, no, sa ating buhay ay nung tayo ay nakakilala na sa Panginoon at medyo nahirapan ay minsan ay tumatalikod sa ating Panginoon. At ito ay pagpapaalala na sa ating buhay ay ang Diyos ay patuloy nakikilos at patuloy na magbibigay at patuloy tayong ipapanumbalik sa kanyang landas. At katulad sa talatang ito nating natunghayan, basahin ko lang muna sa Amplified Version. Sabi doon, now the Lord has prepared. No? Grabe, no? Now the Lord had prepared. It means appointed, destined, a great fish to swallow Jonah. Pansin natin, no? And Jonah was in the stomach of the fish 3 days and 3 nights. Dito sa baging ito, napakaganda na ating tingnan ang pangyayaring ito sa buhay ni Jonah. At paano natin ito may apply sa ating buhay? Mga kapatid, sa ating talatang ito na ating binasa at ating devotion for today, no, sa ating God's morning, ay nagpapakita po ng isang makabuluhang sandali, no, sa buhay ni Jonas. Hindi ito isang karaniwang pangyayari, kundi isang pagkilos ng Diyos upang ibalik si Jonas sa kanyang landas. At katulad ng ating na pangunang panalita, ay nabanggit po natin na tayo ay kuminsan ay dumadako sa punto na tayo ay nanlalamig,
nanlulupaypay sa ating Panginoon. Subalit dito po sa ating pinag-aaralan, ang biyaya ng Diyos, ang sabi nga ay isang pangyayaring makikita natin dito at ipinapakita na ang biyaya ng Diyos sa kabila ng pagsuway ni Jonas, kahit na tumalikod si Jonas sa kanyang utos, nakita natin dito na patuloy pa rin siyang pinoprotektahan o iniingatan ng Panginoon Diyos at binigyan ng pagkakataong mag-isip. Imagine niyo, no, talagang kinorner siya doon sa loob ng isda, sa loob ng tiyan ng isda. At dito makita natin na ang Diyos pag humatol siya ay patungkol sa pag-ibig. Ang pagkalunok ng isda kay Jonas ay maaaring makita natin bilang isang uri ng paghatol sa kanyang pagsuway. Subalit, mga kapatid, alam naman natin yung istoryang yun, no? Kung bakit siya nilunok ng isda ay talagang may iniuutos sa kanya ang Panginoon. Subalit, nagpilit pa rin siya kahit na nawawasak ang bangka. Talagang ayaw niya sumunod sa Panginoon. Ibig sabihin natin, pasaway siya. No? Kaya nga sa ating buhay, kung nakakakita tayo ng pasaway sa loob ng church, tayo po ay patuloy na manalangin at makita ang pag-ibig ng Panginoon Diyos upang makapanambalik ang ating mga kapatid. Sabi nga dito ay ang isda sa loob na ito o si Jonas sa loob ng isda ay nagkaroon ng pagkakataong magbalik loob at makilala ang pag-ibig ng Diyos. No? Sabi nga dahil nandun siya, na-corner siya, ay nakapag-isip-isip. No? At sa panahon ng kanyang pag-iisip, ang 3 araw, 3 gabi sa tiyan ng isda ay naging isang panahon ng pag-iisa at pagmumuni-muni para kay Jonas. Kung minsan makikita natin dito, minsan kailangan pala nating mag-isip. Tingnan ang ating sarili sa gitna ng lahat ng pangyayari. Pang makita natin, ano kaya ang kalooban ng Panginoon Diyos? Ano kaya ang ninanais ng Panginoon Diyos? No? At sabi nga, kalimitan, alam naman natin dahil may sama ng loob si Jonas na sa mga taong pasaway, no? Kaya niya, bahala na sila, Panginoon, no? Pero tandaan po natin, ang Diyos pa rin ang mangingibabaw sa lahat ng ito. At sa loob ng kanyang paghihirap, nagkaroon siya ng pagkakataong magbalik loob at mas maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang karanasang ito ni Jonas ay nagpapakita sa atin na kahit ang ating pagsuway, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal at naghahanap ng paraan upang tayo'y makapanabalik sa Kanya. Gagawa siya ng paraan. Sabi nga, ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating pagiging karapat-dapat. Sabi nga sa atin ng Romans 5 verse 8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ni Kristo para sa ating noong tayo'y makasalanan pa. Amen. Sabi nga, dito po sa yugtong ito ay kahit na tayo ay mga makasalanan, nagbigay po ang Diyos ng pinakamahalagang bagay sa atin. Sino po yun? Si Kristo. Upang tayo ay maligtas. Katulad ng pagmamahal ng Diyos kay Jonas. Kahit na tumalikod siya, ang Diyos ay naghahanap pa rin ng paraan upang siya ay makabalik. Tandaan po natin, ang Diyos ay pag-ibig. At ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago. Kahit na tayo ay nagkakamali. Ang pagmamahal ng Diyos ay palaging naroon, naghihintay na tayo ay makabalik o bumalik sa Kanya. Sabi sa atin ng 1 John 4:8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. No? Ang linaw, no? Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Panginoon Diyos. Naalala ko tuloy dito yung istorya ng prodigal son. No po? Ang paglalarawan ng pagmamahal ng Diyos ay
sa isang makasalanang anak na nag-aksaya ng kanyang mana at umalis sa kanyang tahanan. Nang bumalik ang anak, sinalubong siya ng kanyang ama na bukas ang mga bisig. Talagang parang tontuwa. Isang malaking isang malaking pagkakataon sa nagkasalang anak na ito. At hindi lang 'yon, diwang pa siya nag-celebrate pa siya nagbigay pa siya ng isang piging, at dito sa parabolang ito ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay laging naghihintay na tayo bumalik sa Kanya at handa siyang magpatawad at magbigay ng bagong simula. Yan po yung kwento ng prodigal son sa Luke 15 verse 11 up to 32 na in-illustrate din po ng ating Panginoong Hesus kung paano nagpapakita ang Panginoon Diyos ng kanyang pagmamahal. Mga kapatid, ang panahong ito ng pagsubok o kung tayo man ay dumarating sa panahon ng pagsubok ay maaaring maging isang pagkakataon upang tayo ay mag-isip at mas maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga po sa atin ng James 1 verse 2 and 4, ang mga pagsubok ay hindi lamang mga sandali ng paghihirap, kundi mga pagkakataon upang lumago tayo sa ating pananampalataya. Tuwayan po natin yung James 1 verse 2 and 4. 2. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. 3. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Ang kailangan natin ay magpakatatag sa lahat ng ating mga pinagdaraanan. Ang pagtitiis sa mga pagsubok ay nagbubunga ng pagiging ganap at sakdal na magpahiwatig ng mas malalim na pangunawa sa kalooban ng Diyos. Pag tinitingnan natin ang ating pagsubok na alam natin na ito ay hindi tayo iiwan pababayaan ng ating Panginoon Diyos, mas magiging matatag po tayo. Mga kapatid, ang Romans 8 verse 28 ay nagpapatungkol din dito at nagpapaalala sa atin na kahit na mga pagsubok ay mahirap, ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay at para sa ating kabutihan. Tunghayan po natin ang Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Tandaan natin, ang buhay natin ay nakabatay sa layunin na itinakda ng ating Panginoon Diyos. Marapat at dapat po nating tingnan ang lahat ng ito. Ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon Diyos? Ano ang purpose na ito ng ating Panginoon Diyos? At sa pamamagitan ng mga pagsubok, mas malinaw nating makikita ang kanyang plano at layunin para sa atin. Ang salita ng Diyos ay isang gabay sa ating buhay. At sa panahon ng pagsubok, ang pagbabasa at pagninilay ng salita ay nagbibigay sa atin ng liwanag at patnubay upang mas maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Psalms 119 verse 105. Teka lang. 119 verse 105. 105. Hindi na. Teka. Salita mo'y isang tanglaw na sa aking patnubay, sa landas kong daraanan liwanag ang tumatanglaw. Amen. Ang paglalakbay natin ay nakasalalay sa salita ng Panginoon Diyos. Kailangan natin ang liwanag ng Diyos. Katulad ng mga Israelita noon na sila ay naglakbay sa ilang o sa disyerto. Ito po ay nagpapakita na ng isang panahon ng pagsubok. Subalit, alam naman natin na patuloy pa rin na nagpo-provide ang ating Panginoon. Sabi nga rin sa Deuteronomy 8 verse 2 and 3. 2. Alalahanin ninyo
kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo. Siya, 3. Tinuruan nga kayo magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kinilalan ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Amen. Praise God. Sabi nga, dito 40 years, imagine natin, 40 years na hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Mga kapatid, sa pamamagitan ng mga pagsubok na ating nararanasan at katulad ng pagsubok na dinanas ng mga Israelita, sa pamamagitan ng pagsubok na yun, natutunan nila na ang Diyos ang kanilang tunay na tagapagbigay at ang kanyang salita ang maaring maging gabay. At ganoon din sa ating panahon sa ngayon at sa kasalukuyan. Maaring ang ating mga pinagdaraanan ay ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, o ilang taon. Subalit tandaan natin, ang Diyos ay patuloy na mayroong purpose sa lahat ng ito. At sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon Diyos, maaari tayong magbago at magbalik loob. Tandaan natin, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang makabalik loob tayo. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen. Katulad ng sinasabi ng talata, kailangan natin si Kristo upang tayo maging bagong nilalang. Kapag tayo ay na kay Kristo, tayo ay nagiging bagong nilalang. At ang ating dating pagkatao, kasama ang ating mga kasalanan at pagkakamali ay nawawala. At tayo ay binibigyan ng bagong simula sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ito ay isang paalala na ang pagbabago ay posible sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. At ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating mga gawa. Sabi nga sa atin na Ephesians 2:8-9. 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. Ang biyaya ay isang walang bayad na kaloob na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magbago at magbalik loob. Ito ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay patungo sa pagbabago. Ninanais ng Panginoon na mabago tayo, na parang isang katulad ng ginto na dinadarang sa apoy at tinatanggal ang anumang dumi sa parte ng ating buhay, sa isip, sa salita at sa gawa. Ang ating pagbabago ay hindi nagmumula sa ating sariling pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Tingnan po natin yung Titus 3 verse 5. Niligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig, at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Amen. Na nga tayo ay nung nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, hindi kaagad na bago yung buhay natin. At uti-uti sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay binabago nito. Tayo ay nililinis nito. At tayo ay pinapatnubayan sa pamamagitan ng ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Ang bagong kapanganakan at ang pagbabago na ginagawa sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magbago at magbalik loob sa ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip, maaari nating simulan ang proseso ng pagbabalik loob. Sabi nga sa atin ng Romans 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Magkaiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kaloob ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kaloob niya. Sabi nga do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing
Your mind. Sabi nga, ang battle nagmumula sa ating isipan. Kaya nga kung sa isip pa lamang natin, mapagtatagumpayan na natin yan, then we can win the battle. You can kill the enemy sa isip pa lamang. Ang pagbabago ng ating pag-iisip ay nagpapahintulot sa atin na makita ang mundo sa pamamagitan ng pangunawa sa Diyos at magsimula ng isang bagong buhay. Mga kapatid, purihin ang ating Panginoon Diyos at sa ating pagtatapos, ang biyayang ito na ating tinatalakay ngayon ay hindi lamang isang pisikal na lugar, kundi isang simbolo ng biyaya ng Diyos na nagbibigay ng panahong pag-iisip at pagbabago. Sa loob ng ating paghihirap, maaaring makita ang kamay ng Diyos na naghahanap ng paraan upang tayo ay magbalik sa Kanyang landas at makilala natin ang Kanyang walang hanggang pag-ibig para sa ating buhay. Mga kapatid, yan po tayo nagtatapos at nais kong hinga ng huling pananalita ang aking may bahay. Magandang umaga po sa ating lahat. Sabi nga po sa ating napag-aralan, wag po tayong gumaya po tayo kay Jonah. Ay ibig ko sabihin, minsan po tayo ay parang si Jonah na tumatakbo tayo sa iniuutos ng Panginoon. Mas gusto natin tumatakas sa pinapagawa ng ating Panginoon sa atin. So karamihan po, hindi naman madalas tayo na ganun ang ginagawa natin sapagkat nandito pa rin tayo sa flesh. Parang mas gusto pa natin mas gusto natin yung ating sarili ang masunod kaysa sa ating Panginoon. Minsan may katigasan po talaga ang ulo natin. Kaya ang Panginoon ay gumagawa talaga ng paraan kung paano niya tayo mawiwin. Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kahit nga po sa isda, ginamit ng Panginoon upang magbago si Jonah. Ganun din po sa ating sarili. Kahit yung mga nasa paligid natin, ginagamit ng ating Panginoon para mabago tayo, bumalik tayo sa Kanya. Sapagkat ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya kung wag po tayong bibitaw sa ating Panginoon, patuloy po natin siyang saliksikin, patuloy natin siyang hanapin kung meron man tayong pinagdadaanan. Kagaya ni Jonah na talagang tumakas siya. Sa Panginoon po, hindi na tayo makakatakas talaga. Talagang kahit anong gawin natin, ang Panginoon ay gagawa ng paraan upang bumalik tayo sa Kanya. So, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Amen. So, mga kapatid, nais ko rin acknowledge naman ngayon ang ating mga partners online, ating nakasama ngayong araw na ito para sa ating daily devotion. No? Sa ating topic ngayon, the Veil of Grace, a Divine Time Out. No? Minsan, kinakailangan natin. Binibigyan tayo ng Panginoon ng divine time out para magnilay, no? Para pag-isipan, ano nga ba talaga? Bakit nga ba ako nandito ngayon? No? Lagi may dahilan ng Panginoon. Kailangan lang po natin hanapin at tuklasin ang lahat ng ito. Kaya nga mga kapatid, nais ko ma-acknowledge sa ating mga partners, mga kapatid natin na nakasama natin ngayong umagang ito. Siyempre, kanina, nauna ko na nabanggit, si Ate Cindy Mercado. Good morning everyone. Pagbati niya. Ganun din kay Ate Carmelyn Tanyo. Yan. Dito sa Concepcion, San Pablo City. Yan. Kay Kuya Chris sa Bulaking Chao. Yan. Dito naman kay Pastora Feandag. Diyan sa Kings Row. South Meadows. San Pablo City. Kasama rin natin si Ate Ninibet del Rosario. No, dito sa San Pablo City. Yan, kasama rin natin si Naymini Patual diyan sa Villa Escudero. Yan. Siyempre ang aking magandang nanay diyan sa Santa Rosa, Laguna, Corazon Mercado. Good morning. Siyempre ang aming sisis nabanggit ko na si Pastora pero yan. Pastora Fe. Yan, si Ate Barbie Tatel, no? Si Ate Alma Tatel, no? Yan, mapagpalang umaga po diyan sa Pila, Laguna. Yan. God's morning.
Yan. Pagbati ni Nay Winnie, no? Salamat Panginoon sa kagalingan ng aking tiyan, sabi ni Nay Winnie. Praise God po. Yan, pagbati ni Nay Winnie kay Lorena, Patual family, yan. Kay Ian, siyempre, Marife Alejandrino. Kasama rin natin si Dr. Julia C. ng Osamis, yan. At si Pastora Fe, pagbati ni Nay Winnie kay Avi, kay Malu, kay Michelle, at kay Mark or De Los Santos family. Yan. Kay Nanay Lini, kay Nanay Lili Katigba, kasama rin natin. Yan. Sa Concepcion. Palang umaga po. At si Kuya Raul Manimtim, kasama rin po natin ngayong umaga. Yan. Pagbati naman ni Nay Winnie kay Pastora Belmas, Pastor Eds Rona, yan. Kay Kuya Chris, no, kagalingan. Amen. God's morning. Yan. Sama na natin yan si Kuya Chris kanina. Pagbati ni Kuya Chris naman din. Salamat na Winnie sa pagbati ulit sa aking mga anak, kay Kyle at kay Casey. Aking po anak kanina ay nagising at masakit daw ang ulo. No? Yan. Pagbati rin ni Kuya Chris kay Mark Anthony, Artillaga, Jerome. Yan. Kay Julius, Louis, yan. Kay Anthony, Artillaga family. At syempre kay Ate Joy, Artillaga Santos. Yan sa Tempat Kikashi at sa buong kapatid natin yan, no? Nandun kay Ate Kakay, Artillaga, kay Jerome, kay Chai, Mark, yan, Malu, yan nabanggit na po natin. Siyempre kay Kuya Jimmy Cunyo, no? Yan sa Villa Escudero, no? Marife Alejandrino, Mean, Artillaga, Iyana, yan. Iyana, Patual, kagalingan nahihilo. Naku po, ano kaya ang nangyayari natin dyan? Dayan, Artillaga, Gabriel, kay Brother Rolly, Bombane, yan. At kay Sister Angel, no? At kanilang baby, no? Ayan, kay Sion, Arlene Paras, Artillaga, Ezekiel, kay sa amin drummer, no? Kay Ezekiel versus Malasmas. Yan. Kay Gloria, kasama rin natin si Pastor Nilo Biser, no? Yan, Micaela Dalangin, ayan, Dalangin. Salamat po. Sa Diyos po ang kapurihan. At si John John. Sino kaya itong John John na ito? Okay, isang welcome po. John John, no? Purihin ng Diyos sa buhay mo at sa ating lahat na nandito ngayon. At mga kapatid, sa ating, siguro wala na po kung na-miss. Salamat po sa ating patuloy na pagdalo at pagpupuri sa ating Panginoon Diyos at pagsama sa ating devotion na ito ngayong araw na itong ng Wednesday, March 12, 2025 at na pinamagatan nating The Belly of Grace, a Divine Timeout. Ngayon po, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at amin pong natutunan na mahalaga na kami ay makapanumbalik sa iyo, Panginoon. Kung kami man, Panginoon, ay nalalayo sa aming paglilingkod, sa aming mission. Patunay, Panginoon, na ikaw nagbibigay ng layunin, ng purpose sa bawat isa. At patuloy na nagkakaloob ng pagpapaunawa, Panginoon, sa divine purpose na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Lord, buksan mo ang aming isipan at patuloy, Panginoon, na pagkaroon kami ng katatagan at kalakasan sa mga pagsubok na dumaraan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at meron kaming pagkakataon na mainuwaan at maintindihan. Ilagak mo ang aming buhay, Panginoon. Sa tuwing kami ay manghihina, ay pagkalooban mo kami ng kalakasan ng pangunawa upang makita namin ang katotohanan na nagmumula sa iyo at nagbibigay sa amin ng kalayaan upang maunawaan namin at halabanan namin ang hamon ng aming buhay na aming tinatahak.
Muli, Panginoon, sa aral na ito, we acknowledge, Lord, na Ikaw ang pinakamagaling na guro na nagturo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, at patuloy na Ikaw ang aming pinupurit sinasamba. At dalangin din po namin, Panginoon, na may pasasalamat sa iyo, Panginoon, ang kagalingan ng mga kapatid namin na may karamdaman. At ganun din, Panginoon, for your divine provision sa bawat isa, sa bawat pangangailangan ng mga kasama namin ngayon. At patuloy, Panginoon, ay dinadalangin din namin, Panginoon, ang ministeryo ng bawat isa. Patuloy niyo pong pagkalooban ng favor, Panginoon. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay makita ng naaayon sa iyong purpose at sa iyong layunin. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, Babs, umabol ang aking Kuya Yayi. No? Sama rin natin, Kuya Yayi, sa mapagpalang umaga. At ingat-ingat sa mga projects natin. No? Purihin ang ating Panginoon Diyos. At okay, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.